Sakto pagdating namin biglang lumabas ng gate si Kimpoy at Kiray. Isasara pa lang namin ang gate pero nakatakbo na agad yung dalawa. Biglang ginising ni Mika si Baldo kaya naman etong isa bumangon agad. Pumunta kami ng school para ihatid lang yung exchange gift. Pero bakit naman kami naging artista agad dito? Kaya naman pala bawas lahat dahil pala sa kanila. Umalis kami nito dahil titingin kami ng pwedeng ipangregalo kay EJ. Nakita ko tong pagkaganda-gandang Christmas tree. Pagtingin ko ng presyo, Diyos ko na wag na lang. Sabi nga sa amin, pwede daw kami magpagawa sa kanila at sila na ang bahala sa design. Kaya naman namili kami ng mga pang-decoration pero naligo na kami sa glitters. Walang bayad ang pagpapadesign sa kanila kaya naman iuuwi mo na lang na nakaayos na. Dati wala lamang mga ganito, talaga sariling sikap mo talaga ang pagde-design. Diba nasunod ang gusto naming design. Halos inabot din sila kuya ng 1 oras sa pag-aayos nito. Pagkatapos namin maligo sa mga glitters, dumiretso na kami dito. Sinama na namin si Mika dahil iaabot lang sana namin ng exchange gift kay EJ. 4th floor nga ang room niya kaya naman hinihingal na ako dyan. Hindi pa nga kami nakakapasok ng room, eto na agad ang sumalubong sa amin. Nagatid lang kami ng exchange gift, bigla na kami naging artista. Kung alam ko lang na nandito pala nakatago ang mga fans ko, di sana araw-araw ko pumupunta dito. Minsan lang naman mag-feeling artista kaya naman kinarir na namin ni Buriko. Kaya naman imbis na iabot namin yung exchange gift, nakalimutan na namin. Nagtaka ang mga teacher kay nawala lahat ng mga tao sa classroom. Hindi kami kilala ng mga teacher kaya naman nagtataka sila bakit kami pinagkakaguluhan ng mga estudyante nila. Pinagmamalaki ni EJ na kami ang nanay at tatay niya. Pero ayaw daw maniwala ng mga classmate niya hanggat hindi kami pumupunta doon. Yes, kaday, ganito pala ang feeling ng artista. Syempre, kinarin na namin minsan lang mangyari to. Pinagpaalam na namin si EJ sa teacher niya na aalis na kami. Kakapasok lang namin ito ng gate at saktong pag-uwi namin biglang lumabas si Kimpoy at Kiray. Talagang taripas talaga ang takbo ni Miguel, makuha lang si Kiray at Kimpoy. Buti na lang talaga walang dumaan na kahit anong tricycle o sasakyan. Gawain kasi nila sinasalubong kami bago kami pumasok ng pinto. Diyos ko na, kailan pa natutong gawin ni Kiray ito? Niluwa niya lang ang dry food. Kung yan din ang ginagawa ng mga fur babies nyo, kailangan nyo na nito. Hindi ako magsasawang sabihin sa inyo na etong steamy meat talagang totoong karne ang nakalagay. Eto naman saucy wet food, pinaghalong laman ng karne at atay. Yan lang ang bukod tanging wet food na nakita ko na talagang karne ang nakalagay. Diba kanina ayaw niya pero ngayon hindi niya na maiwan. Pagkatapos na nangyari kanina na nakalabas sila ng gate, parang wala lang kay Kiray. Kinuha niya ulit ang paborito niyang brush at naglibot-libot ulit siya kung saan siya maglilinis. Yan nga ang brush binili ko at hindi pa nagagamit. Pero tingnan nyo naman ang itsura na ng brush ngayon. Maya-maya nga isinilip ko na si Mika at pagpasok ko ng kwarto ginigising niya si Baldo. Gusto niya nga isabay sila ni Baldo matutulog. Kaya naman etong si Baldo bumangon agad dahil yun niya ang gusto ni Mika. Si Baldo lang ang nakita kong English Bulldog na napakaliit. Yung tatay niya nga ikakulay niya at yung nanay naman niya si Monay. Dapat sa ganyang edad ng English Bulldog malaki na. Pinatignan naman namin siya kay Doc at okay naman lahat. Diyos ko day, mas malaki pa tong mga anak ni Brianna. Hindi pa namin na ibibigay sa iba-ibawas na agad. Akala ko pa naman konti lang talaga ang nalalagay namin. Eto pala ang dahilan kung bakit kumukonti ang laman ng bowl.